At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Muli ako po si Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station at dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership na rin tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ng inyong donation ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Oras natin mga kaibigan, 7:51 ng umaga. Batiin ko muna ng good morning si Nanay Zenaida Estrada na bumabati sa atin ngayon. Sabi niya pa, Buenas Zambasulta, Ate Sara May Tulabing. Ayan, good morning Mami Zenny. Kumusta po kayo? Maraming salamat po sa pagtutok ninyo dito sa ating programa. Pag-usapan natin. Sa mga nakalipas na linggo, sunod-sunod po ang mga naitatalang insidente ng pagbabanta at karahasan sa loob mismo ng mga paaralan. At dahil po dito, mas nakikita ngayon ang kahalagahan ng spiritual empowerment at particular na itong tinatawag na campus ministry. Bilang bahagi ito ng paghubog sa mga kabataan, hindi lamang sa kanilang akademikong pag-unlad, kundi pati na rin sa kanilang pagkatao, pagpapahalaga at tamang pagdidesisyon. Kaya naman ngayong umaga ay tatalakayin po natin itong tungkol sa campus ministry. Ano nga ba ang part nito, no? Sa pag-shape ng mas ligtas, responsable at mas matatag na mga kabataan. Makakasama po natin ngayong umaga ang mismong youth coach at youth discipler ng Chosen Generation. I-welcome po natin via Zoom si Ma'am Stephanie Apostol, ang youth coach. Ma'am, good morning. Good morning po sa lahat. Good morning, Ma'am Sara. Maraming salamat po for having us. Yes, at si Ma'am Liza May Pedroso, ang youth discipler. Ma'am, good morning din po sa inyo. Good morning po. Good morning din po, Ma'am Sara. Ayan. Thank you for the opportunity po. Yes, at mahalaga nga po na mapag-usapan na natin itong spiritual empowerment na kinakailangan sa ating mga paaralan. Pero bago po natin na himay-himayin po ito, no, pwede nyo po ba muna kami bigyan ng konting background po pala ng Chosen Generation? Ano po ba ito? Kailan po ito na-establish at ano po ang mission, vision po nito, no? Siguro si Ma'am Stephanie? Yung Chosen Generation po ay basically nakafocus po kami sa youth na generation. So tawag lang po namin ang Chosen Gen sa aming church. So by the way, our church is in See Gentiles for Christ Ministries. So more than 20 plus years na po ang Chosen Generation natin. And of course, our pinaka goal naman talaga is to seek, share, and serve Jesus. Yun po talaga. So, ang Chosen Generation po ba ay, I believe, no, nakakaabot na po. Meron na po ba tayong, mga ministry po sa mga paaralan? Yes po, Ma'am Sara. We are actually having our campus ministry sa fisheries, sa Zipsu. We also have in Wimsu and papasok na rin po tayo sa Ateneo and other schools. Wow, ayan. Oo, kaya mas alam natin mas magiging maganda, effective ang pwede nating i-share ngayon. So ito nga po, Ma'am Steph, no, uunahin ko na po kayo. Alam naman po natin na pagpasok po talaga ng class opening, medyo nagsunod-sunod po ang ating mga issues and concern dito. Nagsunod-sunod po yung mga issue ng bullying, pati nga marijuana, nalaman talaga na may nangyayari sa loob ng paaralan, yung shooting incident, saksakan. Dito po nagkaroon na ng pag-open up, yung kahalagahan nga, no, yung role, yung importansya ng spiritual empowerment at nangyayari ito through campus ministry. So, ano po ba
din para sa inyo ang malaking role na nagkakaroon po tayo ng spiritual empowerment ng mga campus ministry sa loob po ng mga paaralan? Sa totoo lang po, napakalaki po ng role ng campus ministry dahil hindi lang nito ina-address no, yung ugali, kundi ang puso at values ng mga estudyante. Kadalasan kasi, ang bullying, yung mga violence, at yung mga iba pang behavioral problems, usually po kasi may pinanggagalingan niya na sakit. No? May mga childhood pains ang mga bata niyan, may mga problema o kakulangan sa tamang gabay. So ang campus ministry ay nagbibigay ng mentoring, ng counseling, and values formation para matulungan ang mga estudyante at maagapan ang mga problema bago pa ito lumala. Pag sinabi pong campus ministry, siguro yung iba wala pang idea. Ano ba ang content niyan? Ano bang ginagawa pag sinabing campus ministry? At paano ba natin masasabi na hindi lang yan para doon sa mga ganitong tao, mga religious person? Pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin? Ano po ba yung campus ministry? Ano meron diyan? Bakit mahalaga na mag-participate or mag-join yung mga kabataan natin? Yung campus ministry po kasi is, although spiritual po ang foundation niya, no? Pero ang goal po kasi ng campus ministry ay matulungan talaga ang bata or ang mga estudyante na lumago sa lahat ng aspeto ng buhay. So we are not just talking about faith, no? Kundi pati yung magandang ugali, tamang values, tamang pagharap sa problema, sa pagiging leader, pagiging responsable. So basically po, holistic po talaga ang approach ng campus ministry. And usually after namin na makisalamuha sa mga estudyante, ay talagang fina-follow up pa rin namin sila kahit wala na po kami sa loob ng school. So ito po talaga ay ang paglalakad with them, journeying with them, life to life po talaga. Yun po yung campus ministry. Pero paano po siya naiiba, Ma'am Steph? Kasi di ba ang kada paaralan naman ay may mga guidance counselor na, may guidance office, no? Paano po ba ito naiiba sa mga ganitong setup po? Ang guidance office po kasi tumutulong sa emotional at behavioral concerns. Ang mga discipline office naman ay nagpapatupad ng school rules. So ang campus ministry naman actually ay nakatuon sa pagbabago ng puso at karakter ng mga estudyante. Kasi naniniwala kami na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob bago makita sa labas. Diba? Kasi kung panlabas lang ang magbabago, kadalasan pansamantala lang to. Pero kapag nabago ang puso, nabago ang pag-iisip at values ng isang tao, so kusa nating makikita ang pagbabago sa kanyang ugali, sa mga desisyon, at kung paano sila makitungo sa ibang tao. Kaya ang pinaka-goal po talaga ng campus ministry ay hindi lang talaga baguhin ang kilos ng mga estudyante, kundi tulungan silang magkaroon ng strong foundation para sa pangmatagalang pagbabago. Yun po. Mamaya po, Ma'am Steph, tatanong ko po kung meron po tayong mga success story, no, na dahil po sa campus ministry, yung mga struggle students natin, ano ang nakita nating pagbabago, paano nakatulong po yung mga ganitong activity sa kanilang buhay. Kay Ma'am Liza, ano po yung nakikita natin, or baka for sure dahil po meron na pala kayo sa iba't ibang mga universidad, no, na campus ministry, ano po yung nakita nating mga impact sa buhay ng mga estudyante, no? Lalo na kanina mini-mention po ni Ma'am Steph na natatouch natin dito yung emotional, behavioral, kahit yung mga decision making nila. So ano po yung nakikita nating impact nito, no, sa buhay ng mga estudyante? Good morning po again, ma'am. So for me po, malaki po yung impact ng campus ministry kasi hindi lang ito nagbibigay ng spiritual guidance, kundi tumutulong din siya sa emotional, behavioral, and decision-making aspect ng isang estudyante. Kasi kapag ang kabataan ay nagsimulang makilala si Christ, no, si Kristo, at maunawaan ang salita ng Diyos, nagkakaroon siya ng tamang values.
mas maayos na pagharap sa emotion or pag-manage ng emotion, at mas may sense of responsibility sa paggawa ng mga decision. Marami na rin kaming nakita, na witness at narinig na mga stories na dating nawawalan ng direksyon, struggling in their personal issues, o malayo sa Diyos, that they know God pero they don't have a relationship with the Lord. But through this campus ministry, unti-unti silang nababago dahil sa patuloy na discipleship and pag-aaral ng salita ng Diyos. So, hindi man pare-pareho ang kwento ng bawat estudyante, kasi syempre nagmula sila or nanggaling sila sa iba't ibang buhay or kinalakihan, pero isa lang ang naging daan at susi nito. And that's when they know God, they hear the gospel through this campus ministry. And may mga successful stories na din po. No, one of my disciples, she is a suicidal thought, no? Yun talaga yung struggle niya since before. And nung una, ayaw niyang mag-join sa campus ministry. But through consistent invitation, nawin namin siya, and now she is also serving the Lord. And from a person na struggling in her suicidal thoughts, now she's seeking God more kasi nakilala niya din si Lord through campus ministry. Ayan po, no? Yan po yung siguro gusto natin ipaintindi rin sa ating mga tagapakinig. Kasi po, no, kahit ganong karami, hindi natin sinasabi importante o hindi mahalaga or walang malaking role yung mga guidance counselor natin, yung mga psychologists natin, no, ang laki po ng role nila. Pero dapat po ba, no, maintindihan din nila na hindi lang emotional ang talagang problema din or mental ang problema ng ating mga kabataan, pero mismong spiritual na din. Kasi paano po ba natin ipapaliwanag ang connection ng spiritual sa kanilang behavior? Paano po ba ito nagko-connect? Pwede siguro si Ma'am Steph, no, or si Ma'am Liza. May mga issues po kasi na nagsastem from spiritual issues. Meron naman po emotional issues. Pero kung babalikan po kasi talaga natin ang gospel, usually talaga po ang mga issues ay talagang nag-root galing talaga sa kasalanan ng mga tao, no? So alam naman natin, simula nung nagkasala si Adam and Eve, di ba, ay talagang pumasok na ang kasalanan sa mundo. And from there, naging worse na yung mga tao. Grabe na tayong, alam mo yun, yung madali na lang para sa mga taong pumatay, madali na lang magnakaw, madali na lang gumawa ng masama. So talagang ang pinaka-root cause po talaga niyan ay yung spiritual issue natin. Yung spiritual na state natin. Kaya very important po talaga na hindi lang basta emotional or mental or physical yung na-address natin, kundi yung mismong spirit po natin. Ayan po. Sige po, no? Ma'am Liza, ito po. Kanina may mga nasabi na po kayo, sino-sino din po yung mga kind of student na lumalapit po sa atin. Oo. So, usually po ba sa experience nyo, ano talaga yung pinakamarami, yung kung magta-top 1, anong mga issue, struggle na meron ng estudyante na lumalapit po at nagjo-join sa ating campus ministry? Based on our experience po nung we are having a campus ministry po sa mga schools, ang common po na sinishare nila, yung common struggle nila is their personal issues or problem in their family. So because of this pressure, because of, alam niyo, yung constant na comparison to with other people, and syempre yung parang kahit estudyante pa sila, feel nila parang nasa race na sila ng buhay, na they need to compete with someone, wala naman sila sa isang competition. So, most of these students, ito talaga yung mga suicidal thoughts, na dahil pagod sila, dahil ang ingay ng nasa paligid nila, and yung kahit isang mali lang, ang dami ng sinasabi ng mga taong mahal nila or pinagkakatiwalaan nila, ang automatic or direct solution nila na naiisip nila is to, suicide. Na they want to end their life na because
nakakapagod na yung buhay or yung status nilang sa school or even sa family. And actually, most of my disciples po talaga, they are really struggling in their suicidal thoughts, ganun. And some of them naman po ay struggling emotionally. Yung tipong hindi nila alam or hindi sila makapag-decide based on logic. Kasi nagro-root ito sa emotions nila. And as what I have observed also, since our campus ministry, we make sure that we have fun, food, and fellowship, nagiging open sila. Yung from introvert, although introvert pa din sila ngayon, but they have the confidence na ba to share and to open up yung mga struggle nila because they found a safe space, a circle na talagang papakinggan sila. Walang judgment, ganun. And if i-correct man sila, we correct in truth and in love with grace. Pero Yan. Unlike sa ibang circle po na judge lang, gano'n. Pero how about po yung yung mga estudyante na medyo nahihiyang lumapit or ayaw pumunta, paano po yung approach natin sa kanila? Okay po. So, when we are having our campus ministry po, we use the social media platform po talaga. So, we have a Facebook page po wherein nagpo-post po kami ng reels and invitations, ganyan. And sinasend po namin yun sa mga students din po in that campus kung saan kami magka-campus ministry. And praise God naman po, may mga nadadala po silang friends nila, classmates nila na nahihiya or introvert. And yung mga nagawa na din namin po before, kami po mismo ang unang lumalapit. Hindi po namin hinihintay na sila yung unang lumapit. We initiate, we invite, and kung ayaw man nila, hindi po namin pinipilit. But we make sure na even before we invite these students, we will pray first. Ganon. And even after na mag-no sila, we will still pray for them na in time, they will be part of a campus ministry circle. Ma'am Steph, gusto ko po hingin ng inyong advice po. Baka po may mga churches tayo ngayon na nag-iisip na rin na magsagawa ng campus ministry or kaya tumulong na sa mga paaralan para ma-penetrate na rin itong spiritual empowerment. Ano po ba ang mga dapat gawin, steps or mga paghahanda na dapat nilang gawin sa pag-prepare po ng pagkakandak ng campus ministry? Actually, Ma'am Sara, wala naman po tayong steps talaga na dapat sinusunod. So, ang ginagawa lang po kasi talaga namin ay pag may mga kakilala po kami na estudyante, so nagpapaalam po kami sa school kung pwede po kaming makapasok at makahingi ng time sa kanila. And from there, so yun lang po yung process na sinusunod namin. Then we go to that school every week. May certain time lang po kaming pumapasok. Then may mga students lang po na nag-arrange ng meeting namin. Kasi we can have different venues naman po. Pwede naman po sa backfield, pwede naman po dun sa cottage nila, or sa canteen, anywhere. So yun lang. So pag nagsa-start na po kami ng conversation, it's just a free-flow conversation. Wala naman po kaming like parang flow talaga. Wala naman pong ganun. So yun lang. Pwede naman din after school, we meet them outside, we invite them to church. So wala akong masasabi na naka-fix na steps kung paano gagawin. Kasi I believe kasi campus ministry is a relationship po kasi. So hindi tayo naglalagay ng mga steps when it comes to relationships. So, pero paano po maging effective po bilang leader or facilitator ng campus ministry? Kasi yung baka yung iba po sige gagawa tayo bigla lang pong magli-lead, walang preparation ba din dapat? May preparation ba din spiritually? Siyempre po, number one, kailangan kilala po natin personally si Jesus Christ and talagang minomodel natin ang kanyang teachings, ang kanyang values. Kasi ang mga kabataan ngayon, ayaw nila na tinuturuan sila kung ano yung dapat nilang gawin. Gusto nilang makita. No? Mas binabantayan nila yung nakikita nila
sa kanilang mga leaders kung ginagawa mo ba yung tinuturo mo, ginagawa mo ba yung mga pinagsasabi mo. So yun po talaga yung number one na preparation natin. Tayo mismo sa sarili natin, alam natin we are rooted in the Lord Jesus Christ. Then from there, everything else will just follow. Ma'am Liza, no, paano rin po or ano rin po yung ginagawa natin para 'di ba kasi kung minsan marami po tayong nalalabas kasi ito through testimony, no, yung mga struggles, yung mga problema ng ating mga ano po ba tawag sa kanila pag nagjo-join member na po ba? So kung ano man po ang tawag sa kanila, paano naman po natin pinoprotektahan na hindi natin ma-absorb lahat at baka malipat po sa atin yung burden, no? So para skills na rin or technique na rin or para may idea din yung mga gustong magsagawa ng campus ministry, paano naman hindi mapupunta sa kanila yung burden sa puso na para baka pag-uwi ng bahay sila na yung nagkaroon ng problema? Okay po. Actually, this question is very real po sa akin kasi it was my struggle po talaga before na dahil nga may naririnig akong problem from these students or from my disciples, parang meron akong willingness ba na ako na lang mag-solve ito, ganyan. But as discipler, as leader, ganyan, we are not naman po, ano ba yan, like parang hindi naman po tayo yung sasagot sa problem nila. We journey with them, we offer our presence physically, and yung ginagawa ko po kasi talaga is, after nilang i-share sa akin, I pray for them talaga with them, and even in my private room, tapos para hindi po siya heavy in my part, ang ginagawa ko po ay nire-release ko siya. I do journalizing, sometimes nakikinig ako ng mga worship songs, ganon, or some things na para ma-divert yung attention ko po, ganon. And I really make sure na after that, I will follow up, ganon, and I will make sure din na may progress din, ganon po, and ano lang po talaga, like, wag natin palitan si Holy Spirit at yung position ni Jesus sa kanilang buhay. We can be there physically and even offer help that we can, but in terms of solution to that specific problem, we allow Jesus, we allow the Holy Spirit to be evident in their life kasi it will be a testimony on their part na through that testimony, other people will see the goodness of God through their life po. Ayan. At Ma'am Steph, nung kanina mina-mention na rin po si Ma'am Liza na success story. Sa part nyo po, ano po yung minakita rin po ba kayong success story na dati ganito siya, ito yung pinagdadaanan niya, ito yung mga problema niya, pero ngayon nakikita natin active na at effective na, na siya, productive na siya sa kanyang buhay, sa environment o kung saan man siya nilagay ngayon ni Lord? Ma'am Sarah, hindi na po ako lalayo, no? So, ang disciple ko po kasi ngayon ay si Liza May. Okay. So, nakilala ko po siya nung second year college po siya. So, okay lang po ba na I will allow her to testify and share her story? Sige po. Short story lang, please. Sige, Ma'am Liza. Okay po. So, yes po, si Atas na po yung discipler ko. Yung personal testimony ko po, before po talaga nagkaroon ng campus ministry, I am also a victim, or not naman victim, parang I was a suicidal thought. Medyo Solution sa mga problem ko. Paulit kasi yung audio. yung audio. Okay po, sorry. Malinaw na po. Opo. Okay po. So, yung personal testimony ko po, dati din po akong suicidal person. Yun, kasi syempre I grew up without a father, and last year lang namatay yung nanay ko. So, yun po. So, before ang campus ministry po, kasi nag-start po yun nung incoming third year na po, ganun. Ano po talaga ako, like parang emotionally driven din po ako sa aking mga decision making. I have anger issues, avoidant issues, ganon. Tapos,
through that po, through Bible studies, kasi nag-start po talaga sa Bible studies, and even before Bible studies, naghihintay po ako ng someone to invite me to their church and even sa mga Bible studies. Pero walang lumalapit sa akin, walang nagpapakilala, yung mga ganyan, not until na-meet ko yung friend ko, na classmate ko, and she invited me sa church, and we had our Bible studies, ganyan. And after that Bible studies, I really have that rekindled heart na I also want to share the word of God sa mga estudyante, kasi may mga estudyanteng naghihintay lang na maimbita, may mga estudyanteng nahihiya lang na lumapit pero gusto nilang may lumapit din sa kanila, gano'n po. So, nag-start po yung campus ministry na I am having a personal problem din also, ganyan. But throughout that campus ministry, I still see po the goodness of God. And through that campus ministry, even before yung campus ministry, nawala na po talaga yung pagiging suicidal ko, gano'n. And I journey with the people na talaga who also struggle with that. Kasi na-experience ko na, and I want also to guide them ba na yung mga ganong thoughts, only Jesus can really, really lift us from that storm. Kasi I myself experienced it also, ganun po. And then, another thing po is that kahit po nakakapagod, kasi syempre whole day po talaga yung pasok, ganyan. And sometimes, nagiging 6 p.m. or 7 p.m. po yung tapos ng campus ministry. It's a joy for us ni Ate Step po, kasi yung mga naimbita namin sa campus ministry, they're also now in our church serving the Lord, and now they have that willingness also to join in campus ministry this opening para to share the word and even to meet other people. And one thing na gusto ko lang din po i-highlight is that when we share the word of God, when we do campus ministry, dapat hindi lang tayo na, para marinig niya yung word ni Lord, para ganito, ganyan. We need to be relational. We need to be intentional to the point na through that relationship, we can bring that person closer to Christ. Ganon. Kasi I observe na itong mga kabataan po ngayon, ganyan, parang kapag narinig nila, campus ministry, ano yan, word yan ni God, religious yan, ganito. But when we start, the willingness to have a casual conversation with them, mawiwin talaga natin sila. Kasi sometimes they just need someone to hear them or to journey with them. And through that, pwede natin silang mabring kay Kristo. And again, si Holy Spirit na ang mag-grow ng seed na yon. The important is that we put that seed, and it is the Holy Spirit na po talaga to let it grow, ganun po. So, to conclude sa aking successful stories, I praise God that God really orchestrate everything in His right time, ganun. Kasi suppose hindi po dapat ako sa jitsu, but because God is good, God is, the author of our life, He orchestrate everything na makilala ko yung classmate ko, yung friend ko, and even Ate Step na up until now, kahit na bagong graduate lang ako, we are doing campus ministry po, and even more campuses pa po na mag-open for campus ministry. Ma'am Step, bigyan nyo nga po kami ng tips naman. Paano ba yung casual na conversation dapat na gawin? Kasi para 'di ba yung iba kasi masyadong churchy naman yan. Ano lang yan, pang ganitong religion lang yan. Paano po ba? Para may idea rin po yung mga gustong mag-conduct. Sa totoo po, Ma'am Sara, every time we do campus ministry, as much as possible, hindi namin pinapasok kaagad yung word ni God. So, more on conversations lang, kamustahan. Kaya nga we start with fun fellowship. We prepare food, we prepare games, tapos getting to know na game. So, ganun lang talaga po muna for how many meetings. Kasi kailangan mawin talaga muna natin yung heart nila
bago tayo makapag-share ng word ni God. Mhm. So, mga kabataan pa naman ngayon, yun na nga po, gaya ng sabi nyo, ayaw nila yung mga preachy, ayaw nila yung mga churchy. So, mas nag-e-effect sa kanila kapag nag-share kami ng kwento or ng mga testimonies namin. Kasi alam nila na totoong nangyari yun sa amin. At hindi lang yung tinuturuan sila kung ito yung dapat gawin, ito yung hindi dapat gawin. So, iba na po talaga yung generation ngayon. Mas naniniwala sila sa mga nakikita nila. Mhm. Ayan So, po. yun po. Be conversational lang. Yes, oo. Hindi dahil ayaw natin i-present agad no yung gospel, pero may mga strategy tayo paano mas maging effective at paano mas makukuha natin yung puso nila. Kasi at the end, si Lord na po ang siyang gagalaw, hihipo sa kanilang puso. Gusto ko yung sinabi kanina na hindi tayo, no, siguro yung point doon, hindi tayo ang makakapagbago din sa buhay nila. It's God, it's the Holy Spirit, trabaho po yan ng Panginoon na baguhin ang puso ng isang tao. No, tayo ay instrumento lamang ng Panginoon. Oras natin 8:21. Ma'am Steph, Ma'am Liza May, ano po ang inyong panawagan sa ating mga kabataan, sa ating mga magulang na minsan sila pa ang pumipigil para hindi pa ipasali ang kanilang mga anak, no, sa mga ganito. Last time nga ay yung sabi ko itong mga parents talaga pinagbabawal pa. May experience ako last week lang, no, na ayaw papuntahin ng anak sa church. Pero okay lang gumala saan-saan. Sabi ko, ano ba namang klaseng minsan mindset ito, no? Sa church, pinagbawalan, pero okay lang sa kanya yung anak niya, nakikita niya nandiyan sa labas, sa kalsada, yung mga kaibigan, yung mga, no, bad influence din. Ano po yung panawagan niyo? And siguro na sa ating mga paaralan para mas maging open sa ating gobyerno po. Sige, Ma'am Steph. Simple lang po talaga ang appeal ko po at ang panawagan ko po. Ang pag-raise po kasi ng next generation natin ay hindi po siya responsibilidad lang ng mga eskwelahan. Actually, it is a shared responsibility of the family, the church, and the government. Kaya sa ating mga parents dyan, yung presensya nyo po ay more valuable than your presence. Mas importante po talaga na binibigyan natin ng presensya natin ang ating mga anak. So please be involved in your children's lives. Listen to them, guide them, and model the values you want them to live by. And yun na nga, kung hindi man natin mabigay ito sa kanila, wag naman natin silang pagbawalan, no, na umattend ng campus ministry. And of course, to our churches naman, sa ibang churches na nagpaplano na mag-campus ministry at yung mga ginagawa na, please let's continue reaching the next generation. No, let's not wait for young people to come to us. Wag na natin hintayin yon. Tayo na mismo ang lalapit. Let's go intentionally where they are and disciple them. And of course naman to our government and schools, maraming salamat for supporting these programs that develop not only academic excellence but also the character, values, and responsible citizenship, no? So ito lang po talaga. Siguro ito yung iiwan ko sa mga nakikinig ngayon, sa mga magulang dyan. If our children are not discipled by the church, they will be discipled by the world. And ang mundo talaga ay talagang tuturuan sila ng kanilang values naman. So ang question naman talaga natin dito is not whether our young people will be influenced. Ang question is who will influence them first. So campus ministry, para sa kaalaman ng lahat, hindi lang po ito about religion. It's about leading the next generation to Jesus Christ. Because talagang naniniwala kami that Jesus is the only true hope of our schools and of our nation. Kapag si Jesus ang nagbago ng puso ng isang tao, susunod lang ang pagbabago sa kanyang buhay, pamilya, at komunidad. That's why we believe that Jesus is still the greatest hope of the next generation. Maraming salamat po. Ayan. Ma'am Liza. Actually, same lang po kay Ate Step po, no? But as a student, naging estudyante din, ganyan. And na-experience ko din yung pigilan din ako mismo ng parents ko, no? Ang masasabi ko lang po for the parents na do not stop your children sa pagpunta sa church kasi it is, like parang
we go to church not because we are perfect, not because we are supposed to be perfect. Kasi again, the church is a hospital for all sinners. Ganon. And we are welcoming everyone talaga po. And then, ang campus ministry po ay hindi change of religion. It's building a relationship with the Lord. And again, Jesus is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. And tama po talaga, no, because of this generation na mabilis ma-influensyahan ng mga sinasabi ng iba or even mga trends. If hindi po ang church ang mag-influence sa kanila, then no doubt if their decision making will lead them in a dangerous way or in dangerous situation. And for sa mga churches naman po na nagbabalak mag-campus ministry, I pray and declare din po na sana hindi po kayo tumigil dahil madaming rejections. Kami po naranasan po namin yung may ma-reject and even yung pagtawanan, makeri. But because again, we are not doing it to please ourselves or other people. We are doing it for the Lord and for the glory of God talaga. So, hindi po siya in vain, hindi po siya waste of time because God sees our heart and our intention behind our service for His glory. So, yun po. Ayan. At ako naman po, no, panawagan ko rin po doon sa mga churches natin. Kagaya po no ni Ma'am Liza May, naghihintay lang pala siya na may lumapit sa kanya. So, hindi po natin alam ilang mga kabataan pa ang naghihintay lang na may lumapit sa kanila. Baka ito na po yung panahon na tayo po ay makipag-coordinate. No, as a church, dapat po meron tayong relationship sa ating community kung saan kanilagay. Magkaroon po tayo ng relationship sa ating barangay, sa ating pinakamalapit na paaralan dahil hindi po natin alam. Baka may naghihintay lang na mga bata, na mga kabataan na lumapit sa kanila at matulungan sila at nang makilala nila ang Panginoon, no? Hindi lang ang kanilang emotional ang sinusubok natin na ma-save dito, kahit po ang kanilang spiritual. Dahil alam naman natin na temporary lang ang mundong ito, no? Ang pinakamahalaga ang after physical death, meron pa tayong haharapin at magiging accountable po tayo, no? Kung tayo ay malapit sa school, churches, kung tayo ay malapit sa ating community na maraming issue at wala tayong ginawa. So balang araw tatanungin ng Panginoon, anong ginawa mo dyan sa barangay Bualan, Barangay Divisoria, matagal na kitang nilagay dyan. Bakit wala kang ginawa? Hindi po natin alam kung sino-sino ang naghihintay sa atin. Oras natin 8:27 ng umaga. Muli tayo po ay nagpapasalamat, no, sa ating mga naging guest ngayon. Ma'am Steph and Ma'am Liza May, maraming salamat po sa oras at panahon niyo po and praying po na lalo pang maging effective, lumago pa po ang inyong ministry. Minsan na po ako nakasali ng campus ministry sa WIMSU, time pa po nila sila Bue, no, yung tsaka si Ma'am Daryl. Hello po pala kay Mama Daryl, no. Maraming salamat po sa pag-send niyo po kina Ma'am Steph and Ma'am Liza May para mag-represent. Muli maraming salamat. God bless you po, Ma'am Stephanie and Ma'am Liza May. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Thank you po. Oras natin 8:28 ng umaga. Maraming salamat din po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa radyo at sa Facebook. Maraming salamat po sa pagtutok ninyo dito sa ating programang Oras na Zambasulta. At syempre, susunod na po ang programang Serbisyong OFW, Family Matters at Radyo Sinkauman. Magkalinigan po tayo muli dito bukas alas 7 ng umaga. Ako po si Sara May Tulabing kasama ang ating technician Kuya Romel Paulino. Nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo po ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasuta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410.